nakakatakot kasi gawa ng iniisip ko iniisip ko sabihin doon sa mga friends ko sa kabila kasi hindi bumabaha sa kabila na kung pwede, if ever whatever happens, tatawid kami sa kabila. May banta ng matinding pagbaha. Ito ang pinaghahandaan ni Aling Mirna, residente sa Barangay 120 sa Caloocan City. Kaugnay ng problema ng kanilang lugar sa basura. Aniya sa 48 taon niyang paninirahan dito. Noong nakaraang taon niya naranasan ang lagpas taong baha. Nag-aalala ito na baka maulit muli ang nangyari dahil nababarahan ng nakatambak na basura ang Maligaya Creek na katapat lamang ng kanilang bahay. Para naman kay Tatay Danny, hindi na bago ang problema sa baha. Ngunit dahil sa dami ng basura, ay lalo anyang nagiging peligroso ang kanilang lugar kapag umuulan. Sana nga, maayos nila yung ganun para may water baha. Problema namin talaga rito, number 1, baha. Paliwanag ng kapitan ng barangay, ang Maligaya Creek ang sumasalo ng karamihan ng mga basura na nanggagaling sa iba't ibang lokasyon. May galing ng Quezon City, Laloma Cemetery, tapos merong galing na dito na sa may loob namin, sa may 5th Avenue, Barangay 118. Yun po yung marami pa pong kabahayan yun. Maraming kabahayan siya na doon sa gilid mismo ng waterways. Samantala, tiniyak naman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na isa ang Maligaya Creek sa kanilang mga inaaksyonan. Ito'y upang masiguro na makakadaloy ang tubig sa mga creek at estero sa buong Metro Manila bago dumating ang magkakasunod na bagyo. Ganon din, tuloy-tuloy tayo sa buong Metro Manila, tinutulungan natin ang mga local government unit. Ayon sa MMDA, simula noong Sabado, nasa 24 dump trucks o 48 tons ng basura ang nahakot mula dito sa Maligaya Creek sa Caloocan City. Bukod sa clean-up drives, kumikilos na rin ang kani-kaniyang mga local government unit o LGU upang gumawa ng long-term solutions pagdating sa ganitong problema. Pakikipag-engage sa iba't ibang sector brought from the national agencies, the regional level, sa mga tao, sa mga barangay. Pinagtutulong-tulungan po namin. Marami pong interventions na kailangan, hindi po ito kaya ng pamalang lungsod lamang. So kailangan po talaga ang pagtutulungan ng bawat sektor. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.